What's up guys? Yung tungkol sa Tacloban, yung mga bata, hindi lang doon sa Tacloban, meron ding ibang mga kabataan dyan na napabayaan talaga ng parents nila. So, kaya gumagawa na ng krimen. Kasi ako dati nung high school kami, 2026 to 2010, 2026 to 2010. Yan, high school, first year high school. Okay pa, medyo matino pa ako, nag-aaral pa ako na maayos. Tapos nung second year, third year, fourth year, doon na, medyo na ano ako sa mga barkada. Tapos, nung time na yun, sikat na sikat pa yung Dota, yung Counter-Strike, yung mga ibang online games din. Palagi akong pumupunta sa computer shop, tumatakas ako sa school, sinaadik ako sa mga games sa computer shop. Uso pa yun dati. Meron ding Call of Duty. Yung mga nilalaro namin dati, mga marahas yun. Pero hindi namin naisip na kumuha ng baril, kumuha ng kutsilyo para manaksak sa mga kaklase namin. Tsaka nabuli din ako dati. Nung high school ako second year, yung classmate ko na Muslim, nasa likuran ko sila, tapos ang ginawa nila, nilagyan ng ink yung damit ko sa likod. So, diba yun, bully na yun. So, pero hindi ko inisip na patayin ko yung mga klase ko. Ang ginawa ko, pumunta ako sa guidance, nagsumbong ako sa stepfather ko, tapos sa mother ko, tapos yun, pumunta ang stepfather ko sa school, tapos yung parents nung Muslim na nag-bully sa akin, pinalitan niya yung t-shirt. Ewan ko kung saan na yung t-shirt ngayon. So yun lang ang ginawa dati. Nung second year ako noon. Tapos nung third year naman, napunta ako sa section 3. Sa section 3, 4, yan, mga siraulo yung mga estudyante dyan. Mga bully din. So hindi naman kami gumawa ng karahasan. Bully, mga kalokohan ginagawa. Hindi kami nag-isip na kukuha kami ng mga baril or mamaril kami or manaksak kami ng kaklase namin that time. Nung time pa yun, merong mga palabas na mga karahasan, di ba? Dati may mga action movie dati na mga karahasan yung ginagawa. Tapos yung mga games, mas marahas pa yung mga games noon kaysa sa games ngayon. Yung gore box is may pagka anime or cartoons, masyadong pambata eh. Yung Roblox, masyadong pangbata din yan. Pero try nyo laruin ngayon, yung mga kabataan ngayon, try nyo laruin yung Counter-Strike, yung San Andreas. Yun, mas parang realistic ang mga characters. Sa San Andreas, yung karakter mo dun, pwede ka mamili, babae or lalaki, tapos ang gagawin mo, pag nanakaw ka ng sasakyan, kung may baril, makakuha ka ng baril, pagbabarilin mo yung kahit sino, mga tao, kahit pulis. Tapos marami pang kalukuhan na ginagawa doon. Sa Counter-Strike naman, yung Counter-Strike dati, ang ginawa namin noon sa isang computer shop, nagsusugal pa kami noon, nagpustahan. Pero nananalo din kami noon, dalawa kami, 2 versus 2, pwede rin 3 versus 3, pwede rin 5 versus 5. Pero yung Counter-Strike, ang karakter mo din doon, pwedeng rebelde, pwedeng police or government. So magbabarilan kayo doon sa isang stadium or isang mapa, isang lugar. Doon pwede kayo magplant ng mga bomba. Pero naisip pa namin magplant ng bomba sa reality, di ba? Hindi. Tapos magbabarilan kayo doon. Doon totoong baril yung makikita mo doon. Merong carbine, merong AK, may bazooka pa nga, may sniper din. Pero may mga kabataan ba doon na namaril? O wala. So nagsisimula yan sa bahay. Kasi nung time na yon kasi, kahit na may cellphone na, pero ang disiplina galing sa parents is mas malala. Kung example, kung sagot-sagutin mo yung nanay mo noon, or tatay mo, or stepfather mo, hindi mo magagawa. Kasi ang kapalit nun, patay ka talaga kung gagawa ka nun, kung lalaban ka, kung matigas ulo mo. Oo, nagreklamo din ako nun na pag inutusan ako kasi dati TV pa nun ang uso eh, di ba? Wala pang internet ang cellphone nun. So siyempre sarap ng upo mo tapos utusan ka na bumili nito, bumili ganyan. Oo, pero
hindi ko pinakita na nagreklamo ako. Tago ko. Kasi kapag nakita lang parents ko na nagreklamo ako, palo talaga ang ano nun. Or lalo na pag mag-ano ka, yung yung may sasabihin ka na nagreklamo ka, pag narinig na nanay mo or tatay mo, lagot ka talaga. Pwedeng sapakin yung bibig mo, pwedeng pitikin yung bibig mo, or pwede kang paluin. So dati talaga mas maganda talaga yung ano dati, yung parusa, yung disiplina dati kaysa ngayon. Kaya yung mga kabataan ngayon, kaya yung mga kabataan noon, yung mga millennials kagaya ko, 32 na ako eh. So shout out sa mga batang 90s diyan kung nanonood man kayo ngayon. Para na rin ito sa mga kabataan ngayon na first year high school to fourth year high school. Oo, mas masarap yung buhay nyo ngayon kasi yung cellphone nyo may internet na. Sa amin dati wala pa. Maswerte kayo ngayon kasi yung sa school nyo, pinipicturan nyo na lang. Marami akong nakikita sa Facebook, sa internet na pinipicturan na lang yung mga blackboard, nakasulat doon. Pero dati hindi ka makakauwi kahit kapag hindi pa tapos yung sinusulat mo, yung nasa sa board, blackboard, yung mga dapat isulat. Na-try ko yun dati, pang ilan ako bago nakauwi kasi tamad ako magsulat noon dati. Isa din sa nagpapahirap sa akin, ang fourth year na ako kasi medyo hindi na masyadong malinaw yung paningin ko. Tumalapit ako sa blackboard, yung pinaka first row talaga doon ako umuupo para makita ko yung mga sinusulat sa blackboard. Kasi hindi ka pwedeng umuwi kung hindi mo pa tapos susulat yun. Kaya yung iba, ang bilis matapos kasi para makauwi lang. Alam yan ng mga millennials. So ngayon, ang mga parents ngayon, merong millennials. Alam ko meron. Yung mga kapwa millennials ko dyan, ayusin nyo naman yung pagdisiplina or pag-guide nyo sa mga anak nyo para wala nang mamaril ulit na mangyayari. Ito kahit walang manonood or hindi to magba-viral, i-share ko lang to. Bahala na kung marami man tong views o wala. So ko lang i-share yung opinion ko. Kasi yung mga namaril sa Tacloban or yung sa Cavite, yung mga bata na gumagawa ng krimen, yung mga bata na yun, kulang talaga sa ruga. Kulang sa disiplina galing sa parent. Or kung lulo yung nagbabantay or lola. So sa mga lolo at lola dyan, ayusin nyo naman yung pagbantay nyo sa mga bata. Lalo na pag mga high school na yan. Pero dapat mag-start ng elementary, diyan dapat turuan nyo na yung tamang asal. Diba mga lolo at lola pa naman kayo. So alam nyo kung ano yung tamang disiplina. Ginagawa nyo nga dati sa mga anak nyo. Sa amin mga millennials. Diba? Tapos karon mga millennials na parents dyan, huwag naman kayong maging tamad. So kung ang anak nyo talaga is matigas ang ulo, ayaw makinig sa inyo, ay kasalanan nyo na yan. Kasi pinalaki nyo na tinutolerate nyo eh. Hindi, lumaki yung ulo ng bata. So ngayon, matigas na ang ulo, high school na. Kasi pag high school na, dyan na nagsisimula eh. Yung akala nila, tama sila. Dati ako, masakit yung ulo ng nanay ko sa akin. Kasi, talaga, matigas din yung ulo ko. Inamin ko. Masamang tao din ako. Pero never akong gumawa ng karahasan. Never akong inisip na itong high school times ko na may papatayin ako, may babarilin ako, may sasaksakin ako. Wala yun sa isip ko. Nung high school days ko, ang utak ko, puro nasa computer shop kasi na-addict ako sa Dota, na-addict ako sa Counter-Strike. Marami akong kina-addictan dati, yung Call of Duty. Nag-i-escape ako sa school. Nag-start yun nung high school days ko kasi dyan nagsilabasan yung mga games na mga marahas, baril-barilan. Lalong-lalo na yung Dota dati. Grabe yung Dota dati. Nagtatrash token sa loob mismo ng computer shop. Diba? Ganun katibay yung mga kabataan dati, mga estudyante. Nagtatrash token sa loob mismo ng computer shop. Ngayon nagtatrash token ngayon sa chat eh. Mga weak yung mga bata ngayon kasi nagtatrash talkan kayo, nagbubulihan kayo sa sa cellphone, sa messenger. Kami nga dati, hindi kami takot na mabugbog sa aming tinrash talk. Yan, yung Dota o yung Counter-Strike, yan, maraming trash talk niyan sa computer shop, di ba? Mga millennials ngayon, may mga trabaho kayo, sabihin natin. Pero kailangan nyo pa rin i-guide yung mga bata nyo. Kahit na galing kayo sa trabaho, pag-uwi nyo, ituturo nyo sa kanila. Yung mga bata ngayon, mga tamad na. Tamad ako dati.
Pero mas tamad yung mga kabataan ngayon. Kasi nga, gusto nila nasa cellphone lang sila palagi. Hindi mo na mautusan. Mga high school ngayon, hindi pa rin marunong magsaing. May mga high school ngayon, hindi pa rin marunong magwalis. Hindi pa rin marunong maglinis. Hindi pa rin marunong maglaba. Yun yung problema ng mga kabataan ngayon. Masyado yung tinotolerate yung mga anak nyo. Millennials pa naman kayo. So yun din ang problema ng mga millennials na parents. Ayaw nila na yung disiplina, gayahin nila sa mga anak nila yung ginawa ng mga parents nila noon. Yan yung masama. Kasi ngayon, wala na nagdisiplina sa mga bata. Sa teacher, pagdating dun sa school, hindi na makapagdisiplina yung mga teacher. Dati, naranasan ko, lumipad yung yung libro, notebook, lumipad yung eraser, yung chalk. Kami mga 90s na mga kabataan noon, naranasan namin yan. Naranasan ko din na yung dahil late ka, hindi ka na makapasok sa school, sa loob ng school, ng classroom. Late ka eh. Tsaka ako, nahiya ako noon dati. Kaya ang ginawa ko, pumunta na lang ako sa computer shop. Late ako or ang ginawa ko, inintay ko na lang matapos yung unang subject. Tapos pagkatapos nun, doon na ako pumasok sa next subject na. Pero iba ngayon eh, pag hindi lang pinapasok yung estudyante, mag-viral na agad yung teacher. Kasi hindi pinapasok yung estudyante kasi late, di ba? Viral agad. Video agad sa teacher. So, pinapatulpo agad yung teacher. So, kawawa si teacher. Dinidisiplina niya lang yung estudyante. Eh, kasi hindi madisiplina ng nanay, tatay, or kung lolo't lola yung nagbabantay. O, di ba? Tito at tita. Hindi madisiplina. So, ngayon, mahirap magdisiplina ang teacher ngayon. Kasi nga, pag disiplina ng teacher yung estudyante ngayon, magbabiral agad, bibidyohan agad ng ibang estudyante. Yun yung problema ngayon. Kawawa yung mga teacher ngayon. Kaysa noon, dati kinakatakutan yung mga teacher. Hindi ka pwedeng tigasin sa mga teacher dati. Kasi dinidisiplina din nila yung mga estudyante dati. Ngayon, wala. Yan yung reality. Dahil sa binibidyohan nyo yung mga teacher magbabiral agad, kasalanan agad ng teacher. Kung sino yung nagdidisiplina ng bata, siya pa yung makakasuhan ng child abuse. Siya pa yung ipapatulpo. Siya pa yung magiging masama, 'di ba? Kaya tignan niyo yung mga kabataan ngayon. Kung hindi magbabago yung mga style ng disiplina nyo, kung ganyan pa rin hanggang ngayon, meron pa rin mga kabataan na bully, meron pa rin kabataan na nagagawa ng karahasan, mga estudyante. Diyan nagsisimula sa high school. Diyan talaga nagsisimula. Kung hindi nyo ayusin yung pagdisiplina nyo sa mga parents diyan. Ito lang ang masasabi ko sa inyo. Pinapabayaan niya yung mga anak nyo na maglaro buong araw. Hindi na kumikilos. Tinuturuan nyo maging tamad yung kabataan nyo. Para naman sa mga parents, para naman sa mga estudyante dyan, ito lang masasabi ko sa inyo. Sana mapanood nyo to. Hindi pa yan yung real life. Swerte kayo kung pinanganak kayong mayaman. Pero kung pinanganak kayo na yung parents nyo, minimum wage lang, tapos nandito po kayo sa Mindanao, nakatira, maliliit lang sweldo ng mga parents nyo. Paano kung pag-graduate nyo ng high school? Yung iba dyan, walang trabaho yung parents. Kayo yung inaasahan ng parents nyo. Ang iniisip nila na pag-graduate nyo ng high school, or wala silang pang-aral sa inyo, pang-college. So, on your own na kayo. Kagaya ko dati, nung pag-graduate ko ng high school, tumira muna ako sa Cagayan de Oro. Nasa isip ko, wala akong pera. Hindi ako binibigyan ng pera ng auntie ko, ng uncle. So, ang ginawa ko, naghanap ako ng paraan para magkapera. Nagtrabaho ako sa SM Cagayan de Oro. So, ganun yung ginawa ko. Pero, bago nun, nagtrabaho muna ako sa Pagadian. Nagtrabaho muna ako sa bake shop. Pero saglit lang, ilang buwan lang. Kasi 100 lang yung sweldo. 100 lang yung sahod kada araw. So, ang liit lang. So, tumira ako sa Cagayan de Oro. Kaso, nakitira ako sa auntie ko. Kaso, walang pera. So, ang ginawa ko, nagtrabaho ako sa SM. Pero, maliit lang yung sweldo ng SM dati. 200 plus lang. So, kulang pa sa rent ng inupahan ko. So, sobrang hirap, guys, sa mga kabataan ngayon. Sobrang hirap ng ganong sitwasyon. On your own ka na. So, yan, pag naranasan nyo yan, good luck sa inyo. Baka magpakamatay na kayo kasi hindi nyo kakayanin. Kaya ngayon, umayos kayo dahil pinapakain pa kayo ng parents nyo ngayon, ng magulang nyo. Paano pag tumanda yung magulang nyo? Nangailangan niya ng suporta nyo. Kagaya ko ngayon, nagsusumikap ako na makatulong. Kaya nagsusumikap ako mag-vlog, gumawa ng content kasi gusto kong tumulong one day sa parents ko at mabayaran ang mga utang na dapat bayaran. So kayo guys, sa mga kabataan dyan, good luck sa inyo. Hindi pa yan yung real life. Baka isipin nyo, akala nyo, ang sarap ng buhay ko ngayon. Pinapakain ako ng mga magulang ko. Paano pag namatay ang magulang nyo? Namatay bigla. Anong gagawin nyo? Gagawa kayo ng karahasan?
magnanakaw kayo. Ganun ang gagawin nyo. Good luck na lang sa inyo mga kabataan ngayon. Sa mga first year high school dyan, second year, third year, fourth year. Ang real life, kapag kayo na mismo ang maghahanap ng pera, ang gagawa ng pera, magkanda utang-utang na kayo niyan. Magpapakamatay talaga kayo kung hindi nyo kakayanin yung totoong hamon ng buhay. Hindi pa yan yung hamon ng buhay, kaya enjoyin nyo muna yung kabataan nyo. Enjoyin nyo muna yan. Kasi kagaya ko, namimiss ko yung mga kabataan ng elementary days, high school days. Kasi dati, nung wala ka pang obligasyon, puro laro lang nasa isip mo noon. Sa mga millennials ngayon, alam ko, namiss nila yung kabataan. Nakakamiss talaga nung elementary days tayo, high school days, kasi naglalaro lang tayo. Hindi natin iniisip yung mga pera. Hindi tayo namumroblema sa pera. Ang iniisip natin, laro, kain. So hanggat bata pa kayo, gumawa muna kayo ng mabuti. Mag-enjoy muna kayo sa life nyo. Kasi pag laki nyo, pag on your own na lang kayo, iiyak talaga kayo dyan. Kasi hindi nyo kakayanin. Mga weak kayo, mga estudyante, mga kabataan ngayon. Mga weak kayo. Yan yung totoo eh. Kunting problema lang. Ayan na, stress na kayo, mapapakamatay na kayo. Maraming nagpapakamatay ng mga kabataan din, mga tumutungtong ng college, kasi, or yung fresh graduates, kasi dahil sa stress. Yung isipin nyo, akala nyo unli yung pera. Hindi unli ang pera guys. Pag naubos yung pera, may stress kayo sa sakit ulo nyo kasi mag-iisip na naman kayo kung paano kayo maghanap ng pera. Maliban na lang kung maganda yung trabaho nyo, malaki yung sahod nyo. So yun lang guys, sa mga kabataan ngayon, mas mabuting mag-focus kayo sa pag-aaral. At lalo na kung makatapos kayo ng college, maganda yung kurso na tinapos nyo, makakahanap kayo ng magandang trabaho at yayaman kayo. Yun lang advice ko sa mga estudyante na nanonood nito. High school life ay nakakamiss. Alone, panahon indota. High school life ay nakakamiss. Alone, panahon indota. Ta 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 ta.